Well, we have already debunked such illusion and disinformation on the part of the People's Republic of China. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang mga aligasyon na kontrolado ng China ang mga sandbars sa Pag-asa Island. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea. Katunayan nito ay matagumpay ang ginawang marine scientific research sa kabila ng insidente ng pagbomba ng tubig sa barko ng VFAR. Noong nakaraang buwan, ang atin pong interagency maritime operation is a clear evidence that we were able to go there. At ngayon na naman, gaya ng sinabi ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tapos tayo ng maayos na MSR in Pag-asa Case 1, 2, and 3. So malaya pa rin nating nagagawa ito. Ang ginagawa lang naman nila ay nanghaharas ng ating mga barko. So I don't think that they have total control of all this case. Sa isang video na ipinost ng Chinese Embassy, sinabi ng China na iligal na pumasok ang dalawang barko ng Pilipinas sa tinatawag nilang Subijiao at Tianzhanjiao na walang permiso sa Chinese government at nagsagawa ng aktibidad doon. Kaya nagsagawa umano sila ng control measure. Anila, ginawa nila ito sa pamamaraang profesional at naaayon sa batas. Sagot naman ni Commodore J. Tariela dito, ang Pag-asa case falls within the territorial waters ng Pag-asa, meaning we have sovereignty over these waters. There's no reason for us to ask permission from the Chinese government. Ipinakita rin sa video na nagwagayway ng watawat ang mga Chinese sa Sandy Cay. Ngunit pinabulaanan ng National Security Council ang pagwawagayway ng bandila nang mangyari ang insidente. No, there was no such thing that happened. Pero tayo, nag-raise tayo ulit ng flag pagdating doon. Sorry? Nag-raise tayo ng flag, yung BFAR. We don't need, kasi atin naman yun we have done it before already, so no need to do that thing. Nagpahayag ng lubhang pagkabahala ang National Security Council sa ginawang ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, hindi pa naman daw kailangang magdagdag ng patrolya sa lugar. Meron tayong deployment plan, meron tayong routine plan. I don't think kahit na yung mga ganong activities, mag-react tayo unnecessarily by providing more assets and the like. Dagdag ng PCG, hindi isolated ang nangyaring panghaharas ng CCG nitong Miyerkules dahil ginagawa ito ng China sa mga barko ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. Bagamat ito ang unang pagkakataon na pagbomba ng tubig ng CCG sa isang BFAR vessel. Kinundi na rin ng iba't ibang bansa ang panibagong panghaharas na ito ng China sa Pilipinas. Samantala, tuloy ang isasagawang ikatlong civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Pag-asa Island sa darating na Lunes sa kabila ng insidenteng ito. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Atin Ito Coalition na ang pangyayaring ito sa Sandy Cay ay lalo lamang magpapakita ng kahalagahan ng isasagawang civilian-led mission. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.